Filipinos are discriminated around the world, according to our history books. When I arrived in Korea, I've seen how they look down on us for no valid reason. In my own place or my workplace, where I am teaching English to Koreans currently, nobody knows that I'm a Filipino. My boss introduced me to the students and to the parents as a Singaporean. At first, I felt upset and insulted about this, but she explained it further that it's for my own protection against racial discrimination, so I don't have any choice but to deal with it. I started teaching in January 2011, and I noticed that Koreans are no way better than Filipinos when it comes to studying English. The only advantage that they have is their advanced technology, but when it comes to skills, I would proudly say that Filipinos are the best. The only problem is lack of education. Why is this happening? There are lots of reasons to count. Number one is financial assistance. It is the result of early marriage of teenage pregnancy. The children suffers. If it happens, they will not be able to be sent in schools or cannot comply with the school requirements. So the number of out-of-school youth in the Philippines is becoming even more than the years before, and the parents are just blaming the government. I believe teachers must also have a special role to find some remedy for this, instead of joining demonstrations on the street because of low salary. So, to lessen illiteracy in English, since Filipinos love staying in computer shops and reading some blogs, I made this for you. I was also once a poor like you, but through perseverance, love, and fortunately having responsible parents and God's will, I won't reach this place where I am now. I hope this could multiply to all Filipinos. May God bless Philippines. Mabuhay! Ang mga Pinoy sa buong mundo ay biktima ng tinatawag nating diskriminasyon o ang di pantay na pagtingin sa lahi. Yan ang nakasaad sa ating mga nababasang libro. Nang dumating ako sa Korea, nasaksihan ko kung paano nila hamakin ng Pinoy nang walang dahilan. Sa pinapasukan kong paaralan, kung saan ako ay isang guro sa wikang Ingles sa kasalukuyan, ay walang nakakaalam na ako ay isang Pinay. Ipinakilala ako ng aking amo bilang isang mamamayan ng Singapore, sa mga magulang at sa mga bata. Noong una ay di ko ito nagustuhan at pakiramdam ko ay isang insulto. Ngunit ng kinalaunan ay ipinaliwanag niya na mas mainam ang ganito upang maprotektahan ang aking pagkatao laban sa hindi pantay na pagtingin ng karamihan sa mga Pinoy na katulad ko. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang sakyan na lamang ang kasinungalingang ito. Nagsimula ako magturo noong buwan ng Enero, taong kasalukuyan. Napansin kong pagdating sa pag-aaral ng wikang Ingles ay mas magaling talaga ang dila ng Pinoy. Ang tanging lamang nila ay ang kanilang makabagong teknolohiya na wala sa atin, ngunit pagdating sa wikang pangkasanayan, masasabi ko na higit na mas magaling ang Pinoy. Ang problema lamang sa atin ay walang kakayahang makatapos ng pag-aaral. Bakit ito naganap o nagaganap? Napakaraming dahilan kung bibilangin. Una na dito, ang kakapusan sa perang pampaaral. Ito ay ilan lamang sa resulta ng maagang pag-aasawa at pagbubuntis na ang kanilang mga anak sa kasalukuyan ang siyang nagmamana ng hirap. Hindi makapasok sa paaralan o kaya naman kung may pagkakataon ay di rin matugunan ang pangangailangan. Dahil dito, dumarami ang bilang ng mga kabataang di nakakapag-aral at mas higit kaysa sa mga nagdaang taon. At ang sinisisi ng mga magulang
ay ang gobyerno o pamahalaan. Naniniwala ako na may mas higit na maitutulong ang mga guro na katulad ko sa pagpapalawak ng edukasyon kaysa atupagin ang mga pagpoprotesta sa lansangan dahil sa mababang pasahod ng gobyerno. Kaya naman, upang matugunan ang kahinaan na ito, ay naisipan kong ibahagi ang aking kaalaman sa aking kapwa Filipino. Isa rin ako sa mga taong dumanas ng kahirapan noong bata pa ako. Ngunit sa aking pagsisikap, pagmamahal ng aking pamilya, at pagkakaroon ng responsableng mga magulang at gabay ng Diyos, narating ko kung saan man ako naroon ngayon. Sana makarating ito sa lahat ng Pinoy. Kasihan nawa tayo ng may kapal.